nais ko pong simulan ang atin pong pag-uusap ngayong umaga ng isang tanong. Tanong ho. Tanong lang naman, ikaw ba ay nabudol na? Nabudol ka na ba? In other words, na-scam ka na, nabudol ka. Yan ang word natin eh. Nabudol. Bakit ka ba nabudol? Bakit ka nabudol? Kasi naniwala ka eh. Di ba? At hindi ka lang naniwala, napaasa ka. Umasa ka, pero hindi nangyari. Hindi nangyari, naniwala ka, umasa ka, hindi nangyari. Kaya ikaw ay nagulat. Nasa shock po ang nabubudol eh. Ha? Talaga? No? At pagkatapos po nun masyak, masasaktan ho yun. Masasaktan ho ang nabudol. Ulitin ko, nabudol ka na ba? Na-scam ka na? At kapag pinag-usapan po ang budol at scam, anong area ng buhay nating mga tao ang madalas mabudol? Anong aspeto ng buhay natin ang madalas mabudol? Saan tayo madalas mabudol o ma-scam? Saan? Sige nga po. Sa Shopee raw talaga eh. Huwag naman. Huwag may taga-Shopee dito bro. Si Kira taga-Shopee yan. Saan po? Sa pera at sa pera at sa pag-ibig. Tama kayo. Kadalasan ang tao ay nabubudol lang po sa pera at pag-ibig. Pinapaniwala ka, pinapaasa ka. Hindi mangyayari, magugulat ka, masasaktan ka. Yan po ang katotohanan sa pera at pag-ibig. Diyan madalas po yan. Sa aspeto na yan. Bakit po? Kasi po, diyan, laging may kasamang pangako. Di ba? Papangakuan ka. Yung investment mo, kikita ng malaki yan. Babalik sa'yo yan 30 times. Babalik sa'yo yan. Ibigay mo lang sa akin yung pera mo. Hindi naman pala babalik. Di ba? O ibigay mo yung oo mo, sagutin mo ko, at hindi kita ipagpapalit. Mamahalin kita habang buhay. Yun pala. Lolokohin ka lang. Di ba? Umasa ka sa pangako, naniwala ka sa pangako, nagulat ka, nasaktan ka, nabudol ka. Nabudol ka. At ngayon po, ang pinaka kumikitang scam, ay yung love scam. Kasi po, usapang pera at pag-ibig. So, yung love scam ganito, paiibigin ka muna. Paiibigin ka muna sa internet, sa online, paiibigin ka. At pag umiibig ka na sa kanya, kahit hindi mo siya nakikita, peperahan ka. Pag-ibig, pera. Peperahan ka na. At madalas daw po nabibiktima rito sa love scam sa online, ay mga taong edad 55 to 75. Kasama ka na ba doon? Na may pera at malungkot. May pera at malungkot, pambihira. Bobolahin sa online, tapos papaibigin, peperahan. At ang sabi po, ang kinikita ng mga scammer na to ay umaabot ng $1.14 billion worldwide. According to the Federal Trade Commission, yan po inireport ng CNBC, $1.14 billion ang nai-scam. Kaya kahit sa Pilipinas may mga nire-raid na mga love scam, na pugad ng love scam, na mga scammer, kahit saan po. Kasi po, nabubudol lagi ang tao sa pera at pag-ibig. O sa pag-ibig at pera. Diyan At alam niyo kadalasan ang tao, we often assume that we know so much about love. Nag-a-assume po tayo na, love, alam ko na yan. Kabisado ko na yan. Napakababaw naman yung love. Alam ko na yan. Bakit kaya ang tao nag-a-assume na alam na niya, expert na siya, kabisado niya ang love? Kasi po itong katotohanan, bakit nag-a-assume tayo ng ganyan? Kasi lahat ng tao ay marunong magmahal. Alam niyo ho ba na ito ang katangiang taglay ng bawat isa sa atin? All of us has the ability to love. Madali kaya akala natin marunong na tayo dito eh.
Kasi lahat tayo, marunong tayo magmahal. Bakit po? Masasabi ko po sa inyo, marunong tayo magmahal. Pambihira, pati lugar nga, minamahal natin. I love Las Piñas. Punta kayo dyan sa hardin, may hardin dyan. I heart Las Piñas. Hindi nga lang lugar kayang mahalin ng tao, kaya nga niya pati pagkain. I love sisig. Yung minahal mo, yan palang papatay sa'yo. I love sisig. Kakamahal mo sa sisig. Ang bihira, ikamamatay mo. At hindi lang po yun, bakit lahat ng tao marunong magmahal? Kasi meron tayong mga mahal sa buhay. We know what it is to love. Because all of us have loved ones. Kaya sa palagay natin, kabisado ko na yan, alam ko na yan. At hindi lang yun, mga kapatid. We know how to love. We have the ability to love because we love ourselves. Tama po ba? We love ourselves. And you know what? Napaka-importante na mahal mo ang sarili mo. Pwede bang ang tao hindi niya mahalin ang sarili niya? May mga tao po na, alam niyo po, medyo magiging sensitive lang tong usapan na to. May mga tao po, baka hindi niyo alam, that they hate themselves. Their self. They hate their self. Galit sila sa sarili nila. Hindi nila mamahal-mahal ang sarili nila. At these people have mental struggles. Merong issue. Bakit? It's normal, it's common, I'm rephrasing my word, it's common for us to love ourselves. Tama po ba? Common na yun, hindi ka na kailangang utusan doon. Mahal mo ang sarili mo. But there are people who doesn't love themselves. Ito po yung mga alam niyo po, pag may mga tao po, may mental health struggle, they would harm themselves. Ang tawag doon, self-harm. May bubunot yung buhok nila, minsan kakainin pa nila yun. Susugatan nila sarili nila. Yun yung way nila. Because they hate themselves. And you know what? The word suicide, the reason why people commit that is because they would believe, they would be convinced na ang kanilang sarili ay hindi ka mahal-mahal at kahit sarili nila, hindi nila kayang mahalin. That's the reason why they end their life. Kaya importante, kapatid, mahal mo ang sarili mo. Tama po ba? Bakit ko sinasabing importanteng mahal mo ang sarili mo? Kasi ganito, kung minahal ka nga ng Diyos Diyos nga minahal ka, hindi mo kayang mahalin sarili mo, sige nga. Kung sino ka man, ano man ang pagkukulang mo, kahinaan mo, pagkakamali mo, minahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, tapos hindi mo kayang mahalin sarili mo? Pabira naman yan. At pag hindi mo kayang mahalin ang sarili mo, kapatid, ganito, hindi mo mamamahal ang Diyos at ang kapwa mo. Because the very first person you need to love, you cannot love. Ang hirap nun. Ang hirap nun. Love yourself. It's not a sin to love yourself. But I'll explain furthermore about it. Akala natin kasi, di ba? Kasi mahal nga natin sarili, alam natin magmahal Pero sa aspeto ng pag-ibig at pera, saan banda mas nabibigo ang tao? Madalas po sa pag-ibig. Diba? Kasi pag nabigo ka sa pag-ibig, pati pera mo tangay. Pati pera mo tangay. Many people fail in love. Bakit nag-fail ang tao sa love? Kasi ganito po, ang tao, akala niya mababaw lang ang pag-ibig. They don't know how deep love is. Ang love pala malalim. Sabihin nga po natin malakas, love. 4-letter word, but it is so deep. Napakalalim po niya. The reason why people fail in love because they don't know how deep love is. And today, yan po pag-usapan natin. Ang title po ng message ngayon is, How Deep is Your Love? Bee Gees. Kasi alam ko, Valentine's na. Kaya pala nakapula ka. Inaagahan mo na. In love ka. How deep is your love? Alam niyo po, ang pag-ibig ay magiging kabiguan ng tao sa huling panahon. Pakinggan niyo po ako
ang pag-ibig ay magiging kabiguan ng tao sa huling panahon. In the last days, before Christ would come back on earth, people will fail in the area of love. Kaya sinasabi ko, mas nag-fail ang tao sa love. Bakit? People will fail in the area of love before Christ comes on His second coming. Tingnan niyo po. Sabi po, in the last days, people will fail in love. Sabi po sa 2 Timothy 3:1-4, but mark this. Tandaan niyo ito. Tandaan niyo to. There will be terrible times in the last days. Sa huling araw, magiging hindi maganda ang panahon. Bakit po? People will be lovers of themselves. Now, sabi mo, Pastor, okay lang mahalin ang sarili. Ang tinutukoy po dito yung mga taong selfish. Yung mga taong imbis na mahalin, kaya mo mamahalin ang sarili mo para mahalin mo rin ang Diyos at mahalin mong kapwa mo. Ito po, sarili lang niya ang mahal niya. No one else but himself. And people in the last days will love themselves so much that they will become selfish. And they will be lovers of money. Pera at pag-ibig. Mamahalin ng tao ang pera. Pera ang magiging laman ng puso ng tao. Boastful, proud, abusive, disobedient to their parents. Bakit po ang mga bata masuwayin sa magulang? Anong tawag doon? Suwail sa magulang? Kasi walang pagmamahal sa kanila. Their hearts have lost love for their parents. That's why they are disobedient, ungrateful, unholy. Without love, walang pag-ibig, pambihira. Unforgiving, hindi makapagpatawad, slanderous, yung mga basher ngayon. Simula pa lang yan. Simula pa lang yung mga basher. Slanderous, no? Without self-control, brutal, not lovers of the good, there will be a failure in love. Treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Now, pleasure is not something that is wrong, just like money. Pakinggan niyo ako ha. Ang pleasure hindi masama katulad ng pera. Nagiging masama lang pag yun na ang minahal mo at nakalimutan mo ng mahalin ng Diyos. Na ipagpalit mo ang Diyos doon. Ulitin ko po, walang masama sa pera. I-invite mo nga ang pera. Mahirap pala ang pera. Tama po ba? Pero hindi mo pwedeng mahalin ang pera. Hindi mo pwedeng ipagpalit ang Diyos sa pera. Hindi rin masama ang pleasure. Gusto ni Lord matikman mo rin ang pleasure. Pero kung kapalit na nun ay Diyos, yung pananampalataya, it becomes a problem. Ano ho? So ito po yung sitwasyon sa huling araw. People will fail in love. Ano ho? Kaya kailangan po maging malalim tayo sa pag-ibig. Amen ho ba? Ang pag-ibig ay hindi mababaw, malalim siya. Bakit ko sinasabing malalim ang pag-ibig? Because love is the greatest. Love is the greatest. Ang pag-ibig, ang pinakadakila. Ano ho? Bakit po? Katangian ng Diyos yan. God is love eh. Ang pag-ibig ang pinakadakila. Tingnan niyo po, bigyan ko kayo ng verse. Sabi po sa 1 Corinthians 13:13, and now these three remain. Now there is a comparison between the three. Faith, sino dito may faith kay Lord? Hope, sino pumaasa sa Diyos? And love, mahal mo ang Diyos. Among the three, sabi diyan, but the greatest of this, talking about the three, the greatest is love. So love is the greatest. Sabi nga diyan, kahit may faith ka pa, nakakagawa ka ng himala o anuman, dami mong alam sa Bible, pag wala kang love, baliwala. And po, it's nothing. Love is the greatest. It's the greatest. Pinakadakilang pag-ibig. At alam nyo ba, ang pinakamataas na utos sa Bible ay ang magmahal. Love is the greatest commandment in the Bible. Ano po sabi sa Biblia? Minsan may nagtanong sa Panginoon, dami-daming utos. Pwede ba naming malaman yung pinakamataas na utos para madali na lang maintindihan yan? Ano ho? Teacher, which is the greatest commandment in the law? Dami-daming utos, daming law. Paano ba? Ano ba yung pinakamataas para nilang masusunod namin? Sabi ni Lord, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart,
with all your soul, and with all your mind. Mahalin mo ang Diyos mo ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip. Hindi pwedeng kalahati, hindi pwedeng konti. Kailangan buo. Mahalin mo ng buong buo ang Diyos. Amen po ba doon? Dahil pag mahal mo ang Diyos, masusunod mo ang mga inuutos ng Diyos. Ganun kadali eh. Ganun kadali pinapaintindi ni Lord. Kung mahal mo ang Diyos, hindi mo magiging problema ang law or ang mga inuutos ng Panginoon. Bakit? Magagawa mo yun kasi mahal mo siya eh. Sino dito mahal ang Diyos? At ang sabi ng Panginoon, alam niyo po, pag magmamahal tayo sa Diyos, hindi pwedeng siya lang mahalin mo. Kailangan mahalin mo rin ang kapwa mo. Sabi po dyan, this is the first and greatest commandment, talking about loving God. And the second is like it. Yung ikalawa, katulad din nun, love your neighbor as you love your... So it's not a sin to love yourself. Amen po ba? It's a sin when you love yourself and you don't love your neighbor. Yun ang problema. Sarili mo lang ang mahal mo at hindi mo rin mahal ang Diyos. Maraming taong ganun ha. Sarili lang nila mahal nila. Hindi nila mahal ang Diyos. Hindi sila kikilala sa Diyos. Ni aasa sa Diyos. Wala. Kapwa, wala rin pakialam. Sarili lang. Kaya mo mamahalin ang sarili mo para mamahal mo ang Diyos at kapwa mo. Amen po ba? Love is the greatest. Ano po? That is why we need to be deep in love. How do we describe a deep love? Paano ba yung malalim na pag-ibig? Paano ba yun? Hindi po kasi mababaw ang pag-ibig eh. Kaya maraming tao nabibigo sa pag-ibig kasi mababaw lang ang tingin nila sa love. Malalim ang love. So what is a deep love? Una po, ang deep love po ay hindi nakabase sa emosyon. Madalas po, pagdating sa pag-ibig, ang nangunguna ay emosyon. Wow, tumibok ang puso ko. Nagagandahan ka sa kanya. Napopogian ka sa kanya. Tumibok ang puso mo, ang emosyon mo umiral. Akala mo love na yon. At okay lang naman makaramdam ng ganun. Kaya lang ang magiging problema kung yung desisyon natin ay nakabase sa emosyon natin. Bakit ko po sinasabi yan? Hindi pwede na sa relasyon ang nasa driver seat, emosyon. Bakit? Ulitin ko po. Hindi pwedeng sa relasyon ang nasa driver seat, emosyon. Kasi pag yun ang nauuna, dapat nasa backseat lang ang emosyon. Pag yun ang nauuna at nagdadrive ng relasyon, aksidente yun. Maa-aksidente yun. Bakit po? Hindi mo pwedeng maasahan ng emosyon. Because emotion may fluctuate or fade. Pwedeng mag-fluctuate ang emosyon. Pwede. Pag nag-fluctuate, minsan ngayon, high na high ka, love na love mo si Lord, bukas makalawa, hindi masyado. Ngayon, inspired ka sa Kanya, makalipas ang ilang taon, hindi na. At meron pang ang pagkakataon na yung mga taong in love sa isa't isa, nawala na yung pagmamahal. Bakit? Kasi binasi lang nila sa emosyon. Kapatid, hindi pwedeng emosyon ang magdikta ng relasyon. Amen po ba? Hindi pwedeng emosyon ang magdikta ng relasyon. Bakit ko po nasasabi yan? Even sa relasyon natin sa Diyos, andiyan pa ba kayo? Even sa relasyon natin sa Diyos, pagdating sa kaligtasan natin, hindi pwedeng feelings ang umiral. Kailangan faith. Kasi ang faith is sure. Faith is firm. Sa salvation natin, faith ang kailangang umiral, hindi feelings. Hindi pwede feelings. Kasi pag ang feelings, baka ngayon feeling mo, save ka kasi nasusunod mo si Lord. Bukas makalawa, nagkamali ka, baka hindi ka na save. Feeling mo, parang hindi na ako save ah. Hindi pwedeng ganun. Hindi nakabase sa feelings ang kaligtasan natin. Tama po ba? Sa nakabase? Sa faith. Because faith is sure. Faith is firm. Hindi po sa feelings. Kaya ganun din po sa relasyon sa Diyos at ganun din sa relasyon sa kapwa. Hindi pwedeng puro feelings. Dahil darating ang panahon, yung feelings na yon, pwedeng, mag-fade. Dati, pampihira. Wow! In love ka. Kasi feelings nga eh. Emosyon eh. Kaya tingnan niyo po sabi sa Bible, do everything in love. And that is hard. That is hard. Do everything in love. Gawin mo lahat sa pamamagitan ng pag-ibig. Gawin mo lahat ng may pag-ibig.
Paano mo magagawa yun kung feelings yun? Hindi naman laging ganun eh. Paano nag-away kayo? Di ba? Paano magagawa yan? You can only do it because when you see it, that love is not based on emotion, it is based on a decision. It's a decision that you make every day. May araw na hindi mo feel mag-church. Sino nagsasabing ganon? Hindi mo feel mag-church. Nagbibiro nga ako eh. Hindi ako makakasimba. Parang hindi ko type. Hindi ko feel mag-church ngayon. Hindi pwede, ikaw magpe-preach. Hindi pwedeng umiral yung feelings ko. Kailangan magdesisyon ako kasi ako magpe-preach. Di ba? Ganon din yun. Hindi pwedeng, hindi ko feel ngayon, makulimlim eh. Makulimlim lang. Di ba? Umaambon ngayon eh. Di ba? It's a decision that you make. Lord, I love you, and it's my decision to worship you. May pagsubok man ako ngayon, Lord. Wala man akong pera masyado ngayon, Lord. But I worship you, Lord. Lord, marami akong pinagdadaanan ngayon. But it's my decision to worship you. Because I love you, Lord. Tama po ba? When it's a decision, it becomes easy for you. Alam niyo po, di ba? Yun eh. Lord, mahal kita, kaya itong tithes ko, ibibigay ko to sa'yo. Kasi, mas mahal kita kaysa sa pera. Uulitin ko, maraming nabubudol sa pera. At huwag niyong isipin na ang church ang nambubudol sa inyo. Pag yan ang isip mo, kapatid, pag yan ang isip mo, ewan ko, nasa nang tiwala mo sa Diyos? Nasa tao ka nakatingin. Ang binibigay mo sa Diyos, binibigay mo sa Diyos. Wala ka ng ano doon. Ibig sabihin, Lord, what I give to you, I give to you. It doesn't matter to me. Kaya hindi na po issue sa taong nagmamahal sa Diyos, magdesisyon, ibigay niya ang pera niya sa Diyos. Bakit? Mahal mo ang Diyos eh. Hindi issue yun sa'yo. Naiintindihan. Makakaintindi ang puso mo pag mahal mo ang Diyos. Tama po ba? You will decide, Lord. It's a decision. At alam nyo, paano nyo malalamang nag-grow na ang relasyon nyo? Nag-grow na? Hindi na lang siya puro excitement. Nagsisimula lagi ang pagmamahalan sa excitement. Ako, excited ako. Magsusunto ako ngayon. Uy, kinikilig pa yun. Pag nagtagal, sasabihin ng naging asawa na niya, sasabihin, sunduin mo ko. Ako naman, kumuha ka na lang ng angkas. Angkas pa. Para makatipid-tipid tayo. Di ba? Binakride mo pa si Mrs. Di ba? Kasi nga, sa simula excited ka, hindi ka naman lagi excited. Tama ba yun? Ay, walang aamin. Di ba? Walang aamin na hindi ka naman lagi. Darating ang panahon, paano mo malalaman yung excitement mapapalitan na lang ng commitment? Ito, commitment ko to. Ito, dahil commitment ko, decision ko, magmamahal ako, kahit nag-iba na ang mukha niya, at katawan niya, at lumabas na ang ugali niya, nagdidesisyon ako. Commitment ko to eh. Diyan nag-grow ang pag-ibig. Amen po ba? Diyan lumalalim ang pag-ibig sa commitment. Amen po ba doon? Hindi lumalalim ang pag-ibig sa emosyon. Nasusunod niyo ako? Lumalalim ang pag-ibig sa commitment. Yun nagpapalalim ho dyan. You should see your relationship grow when it becomes a commitment. Kahit kay Lord pa yan. Kahit kay Lord pa yan. Sa una, excited ka maging Kristiyano. Pag tagal-tagal, marami rin palang pagsubok. Masasaktan ka rin pala. Akala mo hindi ka masasaktan. Akala mo wala nang pagsubok. Marami rin pala. Pero commitment ang magpapatagal sa'yo kay Lord. Commitment ang magbibigay ng tibay sa relasyon mo sa Kanya, hindi emosyon mo. Amen o ba doon? Because love is a commitment. It's a commitment. It's something so deep. It's a commitment. Pangalawa, you know that love is deep when it's beyond emotion. It's deep, number 2, because it's not limited to the lovable. Hindi siya limitado sa kamahal-mahal.
Hanggang sa hindi mo gustong mahalin, mamahalin mo na rin. Ganyang kalalim ang love. Ang deep love is not limited to the lovable. Ngayon, bago ko basahin yung verse, may naiisip ka bang tao na hirap kang mahalin? Hirap na hirap kang mahalin siya. Kainis naman, pastor. Pinaalala mo pa, saya ko na nga eh. Sira tuloy yung emosyon ko. Emosyon na naman kasi. Tigilan mo na muna yung emosyon. Yeah. Naalala ko tuloy, sarap lamutakin ang mukha eh. May ganun. Diba? Nai-imagine mo tuloy, no? Alam niyo po, pag limitado lang sa lovable, ulitin ko, pakinggan niyo ako ha. Limitado lang sa lovable ang mamahalin mo. Hindi pa malalim ang pag-ibig mo. Bakit? Tinuturo ng Bible na ang pagmamahal lampas sa kamahal-mahal. Pati dun sa kaayaw-ayaw, kainis-inis, mamahalin mo. Tingnan niyo po sabi dyan, if you love only the people who love you, kung mamahalin mo lang ang taong nagmamahal sa'yo, why should you receive a blessing? Bakit ka naman i-bless kung ang mamahalin mo lang yung nagmamahal din naman sa'yo, di ba? May kakaiba ba doon? Wala. At ang banat pa ng Panginoong Hesus dito, matindi. Sabi niya, kinumpara sa makasalanan. Even sinners love those who love them. Alam mo, kung ang mamahalin mo lang yung nagmamahal sa'yo, kahit makasalanan, kayang gawin yan. Kahit masamang tao, kayang gawin yan. Mahal mo ko, mahal din kita. Kaya ng makasalanan yan. Ba't ka i-bless? And if you do good only to those who do good to you, gagawin mo na mabuti, yung gumagawa na mabuti sa'yo, why should you receive a blessing? Bakit ka tatanggap ng blessing? Even sinners do that. Kahit makasalanan, ginagawa yan. Ginawan mo ako na mabuti, gagawan din kita na mabuti. Kaya ng kahit sino yan. Ba't ka tatanggap ng blessing dyan? And if you lend only to those from whom you hope to get it back, why should you receive a blessing? Kung ikaw ay magpapahiram na alam mo naman kayang-kaya niyang bayaran agad yan sa'yo, sosoli niya sa'yo yan, paano ka tatanggap ng blessing kahit makasalanan? Even sinners lend to sinners. Wow, nagtutulungan pala ang makasalanan. Di ba? Nagtutulungan pala. Even sinners lend to sinners to get back the same amount. Para maisole ang nahiram. Ano, kami nanghiram ba sa'yo, hindi naisole. Galit na galit ka ngayon. Cancelin mo na yun. Si Lord ang magbabalik nun sa'yo. Pero hindi ka kailangang manatiling galit. Yeah? Hayaan mo na, Lord. Ikaw na lang magsusoli niyan sa akin. Nasa Bible po yan. Ikaw lang magsusoli sa akin yan. Pero para ako maghimutok araw-gabi at kumulo ang dugo ko, ma-high blood ako, ma-ospital dahil sa Kanya. Yeah, hindi na kailangan. Yeah. Sabi dyan, no. Love your enemies and do good to them. Sabi niya, gagawin niyo lang ba ng mabuti? Gumagawa ng mabuti, mamahalin niyo lang nagmamahal sa inyo, walang kinaiba sa sinner yan. Sabi dyan ng Panginoon, no, love your enemies and do good to them. Mahalin nyo ang inyong kaaway at gawan nyo sila ng... Kaya mo ba yon? Saan ang galing yung sagot na yun? Parang sa CR Amen. Yeah. Kaya mo ba yun? Mamahalin mo, gagawan mo na mabuti? Lend and expect nothing back. You will then have a great reward. For God knows it's a difficult thing to do. And you will be children of the Most High God. Ito ang katunayan na anak ka ng Diyos. This is not commanded for sinners. This is commanded for those who are a child of God. So sino dito anak ng Diyos? Kung anak ka ng Diyos, sa atin to. Sa atin to. For He is good to the ungrateful and the wicked. Tingnan niyo ang Diyos. Mabait ang Diyos kahit sa masama.
Pansinin niyo yung verse na yan. For He is good, not only to the saints, to the good people, to the holy people. No, He is good even to the ungrateful and wicked. Pambira ang Diyos. Kahit masama, mabait siya sa masama. Be merciful just as your Father is merciful. Wow. So ano mapapala ko dyan, pastor? Ang hirap naman yung pinag-aaralan. Sobrang lalim naman yung pastor. Ano mapapala ko dyan? Kapatid, when you love the unlovable, think of that person. When you love the unlovable, ito ba yung nambubuli sa'yo sa school, sa office? Ito ba yung mga taong nagpapaiyak sa'yo? Hindi mo makakangirap talaga mahalin sila sa sama ng ugali. When you love the unlovable, you will be rewarded by God. Malinaw sa verses na yon that you will receive a great reward. Sino dito gusto ng reward ng Diyos? Gagantimpalaan ka ng Diyos. May gantimpala ang taong gagawa nito. Ay, kalimutan mo na yung gantimpala na yan, pastor. Di ba? Hindi. Kaya ka gagantimpalaan ng Diyos, natutuwa ang Diyos. Sinusunod mo yan. Sinusunod mo kasi siya. At pangalawa, when you love the unlovable, you will be rewarded by God and you will reflect, dalawang R, you will reflect the character of God. Sino dito sa inyo gusto niyo makita sa buhay niyo ang Panginoong Diyos, ang katangian niya? Sabi doon, be merciful as your Father is merciful. No. Now, when we love the unlovable, they will be surprised. Pabihira. Hindi ito normal. Christian yan eh. Worker pa nga yan sa church. Kaya pala. Kaya pala, pambihira. Hindi basta yan. Magagawa lang to ng taong nagmamahal sa Diyos. Mahal mo ba ang Diyos? Parang pahina na po ng pahina. Gumagano na po. You will reflect the character of God. At pangatlo, a deep love is first, ano po yung una? It's beyond emotions. Pangalawa, it's not limited to the lovable. Pangatlo, it's more than words. It's more than words. Pinakamadaling gawin ay magsalita. Kaya nga po dito sa Pilipinas, may kasabihan tayo, dali lang magsalita. Di ba? Dali lang magsalita. Kasi alam natin, madali lang magsalita. Kaya ang sabi po sa Bible ganito, pag magmamahal ka, my children, our love should not be just words and talk. It must be true love which shows itself in, it's more than words. It's easy to say. Diba? Mahal kita. I love you 3 times a day. Pero paano yun? Yeah. Kung hindi mo naman ma-translate sa gawa, puro lang salita. Madali lang po magsalita. Ang gusto ng Panginoon, ang malalim na pag-ibig, isinasagawa. Amen po ba? Mahal kita, i-express mo yon, di ba? May mga love languages, may mga, inaaral na nga po yan eh. Ipapahayag mo yon. Hindi lang yung sinasabi, dahil madali lang po magsalita. Matanong ko lang po, bakit po umiiyak ang lalaki sa araw ng kasal? Sige nga, maiba ko. Bakit umiiyak ang lalaki isang hiwaga? Isang hiwaga ang aking gustong itanong. Bakit umiiyak? Kasi nakakita po ako yung mga celebrity na umiyak na lalaki, naghiwalay. Iyak na tapos, mahal na mahal kita. Pabira. Sa wakas, tayo na. Wala na makakaagaw sa'yo sa aking buhay. Hiwalay. Yeah. Ito naman kasi si lalaki, ewan ko ba? Paiyak-iyak pa sa kasal. Uy, umiyak ka ba sa kasal mo? Sa laki ng binayad, no? Ang laki ng babayaran ko mamaya. Ano ba? Tanong, bakit umiiyak ang lalaki
sa araw ng kasal. Isang palaisipan. Bakit? Ha? Bakit? Tapos na maliligayang araw ko. Huwag naman ganun ang paka-judgy naman natin. Ito muna, tears of joy. Tuto muna tayo sa tears of joy po yun. Sobrang saya niya. Di ba? Tears of joy. Kasunod na nun, napapaisip na rin siya, tapos na ang maligayang araw ko. At isa pang iniiyak niya, sana mapanindigan ko yung mga sinasabi ko. Sana naniniwala siya. Biro lang po mga lalaki. Sana naniniwala siya sa mga sinasabi ko. Ang bihira, ang lalaki umiiyak sa kasal, una po kasi it's tears of joy. Yan ang totoo. Pangalawa, tears for fears. Natatakot siya sa, hindi na ako makakapagloko. Ganito na ang buhay ko. Ayan naisip na niya, kinatatakutan niya, tapos na ang maliligayang araw ko. Totoo naman. Totoo naman, tapos na. Hindi, maligaya po ang may asawa. Bakit po? Na hindi ko nabanggit kanina, bakit ang Diyos gusto ng kasal? Kasi gusto ng Diyos ng commitment. Gusto ng Diyos ng commitment. Hindi niya gusto yung emosyon lang. Gusto ng Diyos commitment. Kaya ang Diyos, siya ang nag-institute ng kasal kasi gusto niya ang pagsasama ng nagmamahalan ay may malalim na commitment. Kaya may kasal. Hindi siya emosyon lang. Hindi siya testing lang. Testing lang kung bagay tayo ha. Pag di tayo bagay, nag-away tayo araw-araw, hiwalay na tayo. Ayaw ni Lord ng ganun. Gusto ni Lord commitment. Pangit ka na? Okay, mahal pa rin kita. Ay, walang kaya yon. Kailangan ba laging maganda? O magpaganda ka? Pero pag hindi ka na rin maganda, dapat nagmamahalan pa rin kayo. Amen po ba? Kasi hindi ka na rin naman pogi. Tsaka sa simula, pogi ka ba talaga? Di ba ganun eh. Napaka-jackpot mo, pogi ako. Naiiyak siya eh. Pogi pa naman ako. Kala mo lang yun. Di ba? Love is easier said than done. Madali lang sabihin, mahirap po gagawin. At paano tayo mag-show ng love? Sige nga, how do we show love? Sa lahat po na may karelasyon ngayon, may asawa, ginagawa ko na po ito, ina-advance ko na yung couples night. Sa lahat po ng couples dyan, attend po kayo sa Sabado. Kasi mahalaga po yung relasyon sa tahanan ng mag-asawa. Or, kayo po yung nasa relasyon. In a relationship ka ngayon, how do you show love? Ay, by the way, bago yun. Sorry ha, napadjump ako. Minsan si Pedro ay nagsalita kay Lord. Lord, ito sabi niya, handa akong makulong kasama ka. Handa akong mamatay para sa'yo. Wow, si Pedro, ang lupit ha. Sabi niya, mamamatay ako. Lord, pag nakulong ka, kulong din ako. Lord, handa akong mamatay para sa'yo. Sobrang tindi ng pagmamahal at commitment. Sabi ni Lord. 3 ulit mo kung itatatwa. Diba? Pag tilaok ng manok, kaya may manok ni San Pedro eh. Diba? Pag tilaok ng manok, natatwa na ni Pedro ng 3 ulit si Lord. Ang bihira yan. Madali lang magsalita. Kailangan isagawa. At paano natin isasagawa? How do we show our love? Paano? Ito po ang sabi sa Bible. Love is patient. Sa relasyon ka, patient ka. Anak ka, patient ka sa magulang mo. Yeah? You are so patient. Love is kind. It's an expression of kindness. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. Hindi ito madaling magalit. It keeps no record of wrong. Hindi ito yung nagtatala ng mga mali tapos babalikan niya pag nag-away kayo. O, di ba? O, ito nga, sasampal ko sa mukha mo yan. Di ba? Hindi ganon. Walang love dun eh. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Saglitan ko lang to. Love does not delight in evil, but rejoices in the truth. Kung ikaw, alam mo, pinagtataksilan ka ng mister mo, natutuwa ka ba sa evil na yon na ginagawa? Kailangan ihayag mo yung truth. Stand up for what is true. What is the truth?
Magtatak sila na ko niyan eh. Ikaw pa yung nagko-cover up, mabait po ang asawa ko. Mabait po yan. Diba? Sus, you do not rejoice in evil but in the truth. Amen ho ba doon? Or else you will be abused. Ikaw pa mismo nagko-cover, pambihira naman, no? Sang ka pa. Yeah. And gusto ko pong malaman ninyo na ano po, ito po ang totoo kay mister ko eh. Paano? Dito lang yan magtatanda. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. It never fails. It will never fail. Kaya mga kapatid, ngayon, alam ko naman, marami pong nagpupula ngayon at dadami pa po yan sa darating na mga araw, nagse-celebrate ng pag-ibig. Ang pag-ibig po ay malalim. Dapat po tayo po'y maging malalim pagdating sa pag-ibig. At paano tayo magiging malalim pagdating po sa pag-ibig? 3 bagay po. Hindi siya dapat nakabase sa emosyon. Nakabase siya sa commitment. Isa siyang desisyon na may commitment. Ano man ang sitwasyon, itsura, o obligasyon, or ano man, nagmamahal ka. At nagmamahal ka hindi lang sa mahal mo, pati sa mahirap mahalin. You love the unlovable, and your love is always with actions. It is not just mere words. Amen po ba? Tumayo po tayong lahat. Let's worship the Lord. Let's worship God. Hallelujah. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. And I will put my trust in you alone. And I will not be shaken. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. And I will put my trust in you alone. And I will not be shaken. I will build my life upon your love. It's a firm foundation. And I will put my trust in you alone. And I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me
Lord, I believe God is here. God is speaking to our hearts today. Nangungusap ang Diyos sa ating puso ngayong umaga. And let's come to the Lord today in prayer. Lord, we thank you for your word today. And we even thank you for your presence now, Lord. Alam namin kasama ka namin, naniniwala kaming kasama ka namin at kinakausap niyo po kami. Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita. Salamat po, Panginoon. Lord, thank you na sa buhay namin, minahal mo kami, Panginoon. Pwede mong pairalin ang emosyon mo, Lord, nung kami gumagawa ng masama, kami makasalanan pa, pwede niyong pairalin ang emosyon niyo na magalit kayo sa amin. Dapat lang, Panginoon. But you decided to love us. You decided to make a commitment to love us and to never leave us nor forsake us, Lord. We thank you, Lord. Na Lord, kahit unlovable kami, Lord, hindi mo lang minahal yung kamahal-mahal. Alam namin hindi kami worthy of your love. Yet you have loved us, Lord. That's how deep your love is, Lord God, for us. At Panginoon, hindi mo lang sinabi yun na mahal mo kami, pinakita mo, Lord. Pinatunayan mo, Lord, dahil you have given your life to us on the cross for you to save us and for us not to perish in hell and to be with you forever because you love us. Panginoon, marami pong salamat. Ikaw ang halimbawa namin, Panginoon. Kaya ngayong umaga, kung meron man dito, ang puso niya ay nahihirapang magmahal sa mga taong nakasakit sa Kanya, Panginoon. Punuin mo ang puso niya ng pagmamahal mo, Panginoon. Baguhin mo ito, Panginoong Diyos, upang ang pagpapatawad, pag-unawa at pagtanggap ay magawa niya, Panginoon. At Lord, salamat po. I pray for every relationship today, sa mga mag-asawa, let it be beyond emotion, Lord God. Let it be a relationship that is based on a decision and a commitment, Lord, na kami po ay magmamahal no matter what. Lord, we thank you. Strengthen every family, Lord, every couple, Lord God. I-bless niyo po, Panginoon. At Lord, hindi lang namin sasabihin na kami nagmamahal, ipapahayag namin to sa aming mga gawa. At Lord, ikaw ang mapapapurihan, Panginoon. Salamat po sa lalim ng iyong pag-ibig, turuan mo kami at ikaw lang ang maitaas, Panginoon. Today, I declare your blessing upon your people. Let your people be blessed. Hindi sayang ang pag-church namin ngayon, pagsamba namin sa iyo ngayon, at uuwi kami sa aming mga tahanan. Taglay ang iyong masaganang pagpapala at biyaya sa aming buhay. Sambahin ka, O Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen.